Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay 28 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay 28 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Minamahal ng mga kaibigan, panalangin po natin sa panalagisang ito, ang bawat isa na ngayon nagkakatipon, ngayon din ang ating buong mga anak. Panalangin din po natin ang lahat ng mga intensyong inialay. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating nasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nakilang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
lahat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na oras. Ang ito ay tulad lamang sa buhangin kung ihahapin sa Panginoon. Ang pilak naman naglinis walang puti kapag inihapin sa Panginoon. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagtupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaroon sa akin ng alagaan ng walang pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba titiisin yaring lagi, nitong yaong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Umakay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay-talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo ay magsusunod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Mapalad ang mga dukha ng tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyan ay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Sorry po kung medyo lolo ko yung ating microphone kasi hanggang hating gabi lang nag-install at inihahabol ngayong araw na ito. So ayos na ang lahat ng ating mga speakers. Kanya lang yung digital control ay hindi pa na ikakabit. So ito ang sinasabi sa Ebanghelyo na ang bagong alak ay hindi dapat ilagay sa lumang kayo. No, kung hindi, parehong masasayang. No? So, pero hindi na nahabol kagabi dahil antok na yung mga technician natin. But nonetheless, maganda naman ang sound. Kaya lang every now and then ay baka magkaroon ng katulad ng naranasan natin during the first reading. Okay. So, let me read to you once again some part of the gospel that I have just proclaimed to you a while ago. Sinabi ni Jesus sa mayamang lalaki, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Mga anak, sasabihin ko muna sa Ingles. Maikli lang po ito. Mga anak, possessions
do not guarantee life. I will say it again. Possessions do not guarantee us life. Only in God do we have fullness of life. Kaya mo, avoid greed in all its form. Sasabihin ko sa Tagalog, I hope maunawaan ninyo, pero mas madali ko panawain sa Ingles. No, ang kayamanan o sa kayamanan, wala ang tiyak na buhay. Is that right translation? Or sa kayamanan, ang buhay ay walang katiyakan. Kaya, pag sumikapan natin na iwasan ang lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang kaganapan ng buhay ay wala sa kayamanan. Ito'y na kay Jesus. Pangalawa po, mga anak, I will quote my patron saint, Saint John of the Cross, who said these words, "In the twilight of our life, we will be judged by God on how much we have loved." Sa takip siling daw po ng ating buhay, tayo huhusgahan ng Diyos kung paano tayo nagmahal. Hindi ro ang titingnan ng Diyos ay kung ilang milyon at bilyon ang laman ng ating mga bank accounts. Hindi ro ang titingnan ng Diyos ay kung gaano karami ang ating mga investments, kung ilan ang ating mga condo units at ilan ang ating mga townhouses. Ulitin ko what St. John of the Cross had said. In the twilight of our life, we will be judged on how much we have loved. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo. Thank you.
huwag natin kalimutan may mga higit na pagpapahalaga sa buhay na di dapat kaligtaan. Manalangin tayo sa pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya. Ating pumitutugon, bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Naway ang mga lumalahok sa sinodo ng mga obispo para sa pamilya ay mapagkalooban ng karunungan sa mga talakayan at pagninigay upang kanilang maipahayag ang pagsaksi ng simbahan sa pag-ibig at habag ng Diyos para sa mga pamilya sa buong mundo. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Upang ang mga pamilya ay maging kanlungan ng pagkakaisa at panalangin, tunay na paaralan ng Ebanghelyo at mga munting simbahan sa tahanan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng namumuno sa simbahan, nawa patnubayan nila ang mga mananampalataya ng buong karunungan at malasakit sa kanilang kabutihang espiritual. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Para sa mga mayaman at makapangyarihan, nawa huwag silang mabulag ng kanilang yamang tinatangasa hanggang sa makalimot sila sa mga lalong dakilang pagpapahalaga. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Para sa kabataan at lahat ng naghahanap sa kahulugan ng buhay, nawa matagpuan nila ito sa katauhan ni Jesus at sa pamumuhay alinsunod sa kanyang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Para sa mga taong katutubo ito sa atin, matamunawa nila ang paggalang sa kanilang mga karapatang legal at pakikipag-isa ng lahat ng Pilipino. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Para sa mga nagsantabi sa Diyos sa kanilang buhay, nawa makaahon sila sa mga sagabal at panunukso ng mga ditotoong ideolohiya upang kanilang matuklasan na ang katotohanan magpapalaya sa kanila ay nasa Diyos. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng karunungan, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, pagkalooban kami ng pagpimighi sa mga pagpapahalagang walang hanggan habang di naman namin nalilimutan ang pang-araw-araw na pangailangan namin at ng aming kapwa. Isinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mamuna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magstayin po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mo kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Diyos, sinabi po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At At sumainyo. Magbatihan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Magsirong po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapagtulog sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan ng banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating masalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran at pinagkaloob niyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip ng kalingain, maglingkod sa halip ng paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. So, nung isang linggo, hindi ko ako nag-isa because it's Monsieur Mayor's turn. We launched yung ating konting campaign para po dito sa mga alagang street children in other country. Na ang tawag sa center ay tulay ng kabataan. So si Father Matthew ay nawala for 3 weeks. Ito po daway na siya ay magbabakasyon pero hindi pala po. Nagpunta po siya sa abroad para po mamalimos ng tulong to finance this tulay ng kabataan. Because it was so shocking to know that 80% of financial support para po dito sa programa ng Archdiocese of Manila na tulay ng kabataan at walang iba kundi ang mga street children, 80% of the financial support comes from friends. And you know how much is coming from us, Filipinos? Only 8%. Only 8%. Ang narito sa ating mga ipakikita sa gobyerno. So, kaya po, bakit po ko nalaman? Kasi yung September 15, umalis dito si Father Matthew yung araw ng Tuesday. Tapos, pinakuwede sa nung linggo na yun, he has to fly to England. Dahil yung kaibigan nila doon na ordinador yung mga French men, doon sa London. At Father Matthew has a schedule off to get intention on sa London, Our Lady of Mount Carmel Eyes. Kahit po na naman, my sister was based in London, Purnia, or Father Larry,
edge dito, ang edge sa shrine, ang shrine mismo, to give them or tulay ng kabataan monthly support of 10,000 pesos. So, at yun muna kuha natin doon sa nilagay-tulong ng transparent jar. So, yun mga dadagdag natin so that, monthly, we will have an amount to give tulay ng kabataan for our very own children. Sabi nga ako ng sister ko, so embarrassing, that for the benefits of our kababayan, lalo na ang mga kabataan sa kalsada. So, ang magsusuporta pa ay ating dito sa Lord. So, kaya po, whatever amount you can give, and this is not a one-shot giving, it will be a continuous. Kaya po, any amount that you can drop to the transparent na jar doon na inaalay kanina, yun po ang collection natin last week. So, pero sabi ko, hindi ko yung bumusan hanggang end of the month para whatever amount you can get from that jar, plus the 10,000 that the shrine will give on a regular basis, then that will be our contribution. And I do hope that before the end of this year, we will build in that gap, na 8% sa kasalukuyan ang galing na support dito sa mga Pilipino. At the end of this year, we will have 10%. And we know for sure that the 2% comes from us. So, again, hindi naman, let's make sure that I make the chart transparent so that will know. And don't be afraid, don't be ashamed to put even 1 peso or 5 pesos as long as it comes from the heart and definitely it will go a long way and it will make a big difference in the lives of our small children with Father Matthew this day. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sumayin po ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na natin pagdiriwang o may kaya ang kapayapaan tulog ng pagmamahal ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos.